Isang masaya at masiglang pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at mula po sa studio dito sa Opisina Sentral ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, Philippines. Sa pagkakataong ito ay makakasama po nating muli si kapatid na Jose Ventilacion mula po sa studio sa San Francisco, California, USA. Good evening to you, Brother Joe Ventilacion from here in the Philippines, and good morning there to our televiewers in America and Canada. Good evening, Brother Michael, from here to you there. I am very honored to join you once again in this program. To our beloved viewers, welcome back to this program, Ang Tamang Daan. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin po natin ang ukol sa maling pagkaunawa ng mga depensor katoliko ukol sa naganap na pagtalikod sa pananampalataya ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Bagaman gumagamit din po sila ng Biblia, subalit ipinagpapauna po namin, mali ang kanilang naging pagkaunawa sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang isa po sa mga katotohanang natutuhan natin mula sa mga banal na kasulatan ay ang kaganapan ng pagtalikod sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Kapatid na Joe? Kaugnay niyan, a person by the name of Mr. Marwil Liasos. He is a Catholic defender in the Philippines. Is one of those who do not understand how the first century Church of Christ turned away or was apostatized. Ayon sa kanya, kapatid na Michael, hidwa raw ang pananampalataya nating mga Iglesia ni Cristo ukol dito. At anong uring pananampalataya raw po ang tinaglay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Dahil sa naninindigan tayo na may naganap na pagtalikod o total apostasy, lubusang pagtalikod sa pananampalataya. Hindi po kami magbibintang, ang mapapanood po natin ay pahayag mismo ni Attorney Liasos. Panoorin po natin siya. Ang topic na ating pag-aaralan ay tungkol doon sa sinasabi ng ilang grupo ng relihiyon, kagaya po ng mga Mormon, yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sila po ang nangaral ng total apostasy. Ibig sabihin ng pagtalikod ng simbahan. At itong pananampalataya naman pong ito ay pinanigundahan at itinataguyod ng hidwang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Joe, kaya po ba tayo naninindigan na may nangyari o naganap na pagtalikod sa pagkakristyano dahil sa ito ay itinuro lamang ng mga Mormons? Hindi yan, kapatid na Michael, hindi yan ang ating batayan. Kaya tayo na nagtuturo o naniniwalang mayroong pagtalikod sapagat ito ay pinututunayan hindi lamang ng Biblia o ng banal na kasulatan, kundi maging ng maraming aklat ng kasaysayan. Kaya, hidwang pananampalataya ba ang atin pong pinaninindiganan na may naganap na total apostasy o lubusang pagtalikod sa pananampalataya sa unang iglesia? Hindi po, kapatid na Michael. Ang may hidwang pananampalataya ay ang mga depensor ng Iglesia Katolika. Sila ang may hidwang pananampalataya ukol dito. Kaya, alam po ba ninyo, kapatid na Diyo at mga mahal namin sumusubaybay, na paano kami inalipusta ang Iglesia ni Cristo? Paano kami inalipusta ng depensor ng Iglesia Katolika na si Attorney Liasos sa paninindigan naming may naganap na lubos na pagtalikod sa pananampalataya sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, kapatid na Diyo? Di, ang gawin natin, ipakinggan po natin ang pang-aalipusta sa atin ni Atty. Liasos. Ito po. Ang sabi nila, oo, no?
ang Panginoong Hesus ay nagtatag ng kanyang iglesia. Ngunit, ang iglesyang yan ay natalikod, naglaho, nawala. Ngunit, ito po ay sumulpot muli sa Pilipinas noong 1914 sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Oo, tanggap namin ng Iglesia Katolika sa pasimula ang siyang tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya lang ito'y natalikod, naglaho na parang bula. Kaya pasalamat tayo mga kapatid, 100 taon na nang muling sumulpot ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo sa Punta Santa Ana. Ayan, di ba? Yan ang pananampalataya ng mga sektang yan. Alam po ninyo mga kapatid, para sa akin ho, isa po itong pagkutya sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay napakasamang aral. Ito po ay hindi aral ng Kristiyano. Hindi po ito aral ng Biblia, kundi ito po ay tiyak na aral ng demonyo. Hindi po ba sa tono at paraan ng mga pagsasalita ni Attorney Liasos ay halatang-halata ang kanyang pang-iinsulto pag-aglahi sa iglesyang ito na naglilingkod sa inyo? Kaya para po sa kanya, anong uring aral daw po ang ukol sa naganap na pagtalikod na lubusan ng unang iglesia ni Kristo, kapatid na Joe? Alam mo, kapatid na Michael, para sa kanya, yung ating itinuturo na may pagtalikod sa unang iglesia, ito raw ay pagkutya sa ating Panginoong Kristo. Hindi lamang yan, ang sabi niya, ito po ay napakasamang aral. Ito po ay hindi aral ng Kristiyano. Hindi po ito aral ng Biblia. Ito raw po ay tiyak na aral ng demonyo. Kapatid na Joe, sagutin po natin ng punto por punto ang kanyang mga paratang. Paratang. Totoo bang pagkutya sa ating Panginoong Sukristo? Hindi aral Kristiyano. Hindi aral ng Biblia, kundi aral daw po ng demonyo kapag itinuturo natin na natalikod na lubos ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Ano sagot po natin diyan? Alam mo, Pare Michael, if we shall follow his line of argument, susundan natin yung kanyang argumento na yon, lumilitaw na kinukutya ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili at nagtuturo siya ng aral ng demonyo. Dahil siya mismo ang nagpahayag nito. Pakinggan natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24, ang talatay 10, ganito ang ating mababasa. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Kaya ito ang tanong natin kay Attorney Liasos. Attorney Liasos, kinutya ba ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili nang ipahayag niya ito? Aral ba ng demonyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya? Narito pa sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinagpauna na niya ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Kaya, ipinagpauna rin po ba ng kanyang mga apostol na may magaganap na lubusang pagtalikod sa pananampalataya at paano raw po makikilala ang promotor, mastermind ng magtatalikod sa unang iglesia? Alam mo, kapatid na Michael, yan ay ipinagpauna rin ni Apostol Pablo yung tungkol sa pagtalikod. Basahin natin yung paunang pahayag niya sa unang Timoteo Kapitulo 4, ang mga talatay 1 at saka 3. Ganito ang ganyang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig
sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kaya paano makikilala, ayon kay Apostol Pablo, ang magtatalikod sa pananampalataya ng unang iglesia? Makikilala yan, kapatid na Michael, sa ituturong aral o sa doktrina. Yung aral na yon, aral ng demonyo. Opo. Ano ang dalawa sa mga aral ng demonyo na ituturo noong magtatalikod sa kanila? Una, sabi ni Apostol Pablo, ipagbabawal ang pag-aasawa. At ang ikalawang aral ng demonyo ay bawal kumain ng lamangkati. Ano ba yung lamangkati, kapatid na Michael? Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Kaya, Attorney Liasos, huwag ka namang magdaramdam. Ayon sa Biblia, ito yung aral ng demonyo. Ang aral ng demonyo, uulitin natin, bawal mag-asawa, bawal kumain ng lamangkati o karni. Ano? Hindi yung aral na may naganap na lubusang pagtalikod sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Hindi yan ang aral ng demonyo. Kapatid na Mike? Kaya, kapatid na Joe, aling relihiyon po ang umaamin? Uulitin ko po, sana wag magdaramdam yung mga kababayan naming ang kinagisnan ay ang relihiyon ang nakararami po sa atin. Aling relihiyon po ang umaamin na bawal sa kanila ang pag-aasawa at sino po ang pinagbawalan sa kanila, kapatid na Joe? Ang sagot niyan, kapatid na Michael, ang Iglesia Katolika. Dahil ayon sa kanilang aklat na pinamagatang Historical Dictionary of Catholicism, page 91, ay ganito ang nakasulat sa pagkakasali na po sa wikang Filipino. Celibacia, mula sa Latin na kaelebs, walang asawa, pangingilin o pag-iwas sa pag-aasawa at gawaing sexual. Ito ang namamalaging tuntunin ng ritong Romano o ng Iglesia Katolika. At mula naman sa aklat pa rin ng Iglesia Katolika na ang pamagat ay The Code of Canon Law, page 173, ay ganito ang inaamin nila sa pagkakasali na rin po sa wikang Filipino. Canon 1251, ang pangingilin sa o di pagkain ng karne o iba pang pagkain tulad ng itinatadhana ng Episcopal Conference ay dapat natuparin sa lahat ng Biyernes. Kaya nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Let us remember, alalahanin po natin na ipinagpauna na yan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at ang katuparan niyan ay ang Iglesia Katolika. Kapatid na Mike? Opo, sapagkat tinaglay nga po nila yung nauukol sa kabawalan ng pag-aasawa at ang pinagbawalan po, common knowledge, ang pinagbawalan po, lahat ng mga pare ng simbahang Katoliko. Ang totoo, kinopya po ni Mr. Eliseo Soriano sa Iglesia Katolika ang aral na bawal ang pag-aasawa at hindi po yung pagbibintang. Sino ka mo kumopya? Ang kumopya po, Sino kumopya, kapatid na Michael? si Mr. Eliseo Soriano po, na ngayon po ay nagtatago niya sa Brazil at iniwan ng kanyang miyembro dito sa Pilipinas.
Kaya, meron po kaming dalang aklat. Opo. Ay, Ayan o, may dala kaming aklat. Ang pamagat po nito, ito po ay Hindi ba- kanilang himnaryo. Himnaryo po nung tinatawag na mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang babasahin po natin ay himnaryo nila, kaya dito po ay meron pang picture. Ayan, sana makunan po ng ating direktor. Ayan. Yan po ang larawan ni Mr. Eliseo Fernando Soriano. Siya yung puno ngayon ng samahang tinatawag natin ngayong ang dating daan. Dito po sa kanyang himnaryo, sa page 72, ay ganito ang mababasa po natin sa kanilang himnaryo. Dalagat binatang Kristyano. Ang adaptation po, ang pinakatono, ang pipit. Pero hindi ko na po kakantahin, kapatid na Diyo, dahil pagkakinanta ko, baka ma-in love pa si Mr. Contradiction. Ano po? baka maraming magpapirma sa iyo ng autograph. Opo, ito po. O kabataan, huwag na tayong mangag-asawa. Malapit ang kawakasan ng mga ligtas sa parusa. Dito po mismo sa himnaryo, awit na kinapapalooban po ng samahang ang dating daan, bawal po sa kanila ang pag-aasawa. Batay po sa Biblia, kapatid na Diyo, kaninong aral po ang pagbabawal ng pag-aasawa? Aral po ng Diyos o aral ng demonyo? Yan po ay aral ng demonyo, kapatid na Michael. Kaya hindi lang pala ang Iglesia Katolika ang nagtataguyod ng aral ng demonyo, kundi maging ang grupo ni Ginoong Eliseo Soriano. Teka nga pala, naalala ko po. Di ba? Tama po, kapatid na Diyo. Naalala ko lang po, itong si Mr. Soriano, meron na po akong matagal na katanungan sa kanya nung narito pa siya sa Pilipinas. Nasa Brazil na siya, hindi pa niya sinasagot, kapatid na Diyo. Mukhang maganda yung tanong mo, kapatid na Michael. Pwede bang pakinggan yung magandang tanong na yan? Ano yung tanong mo kay Mr. Soriano? Mr. Soriano, maghuhukom na lang, hindi ka pa sumasagot. Ang tanong ko sa iyo sa mga nagdaan, anong ginawa mo sa third floor ng Lucky Fortune Hotel diyan sa Naga City, sa Bicol, dito sa bansang Pilipinas? Anong ginawa mo ron sa third floor? Ano? Ba't hanggang ngayon di mo sinasagot? Iwan na po natin yan. Siguro ay meron siyang magandang ginawa doon. Iwan na po natin yan, kapatid na Diyo. Balikan po natin yung talatang binasa natin doon sa Mateo 24:10. Ngayon baka ganito po ang sabihin ni Attorney Llasos na ang sabi roon ng Panginoon Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi sinabi ng ating Panginoon Kristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Reaksyon po ninyo. Aba, kapatid na Michael, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Pero bakit tayo naninindigan na lubusang nawala ang unang iglesia ni Kristo? Ang binasa mo ay Mateo 24:10. Ang babasahin ko naman ay yung talatang 9 na ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ito po, ang sabi niya, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Kaya, ang mga natalikod sa pananampalataya ay yung mga hindi nakapanindigan. At yung maninindigan naman sa pananampalataya ay ipinapatay. Dahil sa ang sabi ni Kristo, kayo'y papatayin. Ano po ang katunayang may naganap na pagpatay sa mga nanindigan sa tamang aral sa panahon pa po maging ng unang iglesia, kapatid na Diyo? Well, aside from the imperial persecutions in which the Roman emperors killed many Christians, time came that the Roman Catholic Church also was responsible for the killing of many people. And that is according to the book by Abram Manhattan
Vatican imperialism on the 20th century. So we are not simply accusing them for this horrible act, but even their own priest, yung mismong kanilang pare, Opo. testified about the killings in a book entitled The Truth About the Inquisition, which was written by a priest and a historian by the name of Dr. John A. O'Brien, sa pagkakasali na po sa wikang Pilipino ng kanyang aklat na The Truth About the Inquisition on pages 49, ganito po ang ating mababasa. Ang unang batas ng kasaysayan, pahayag ni Papa Leo XIII tulad ng aming binanggit ng nakaraan, ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang wag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing yan, tahasa namin kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. Ang pagpapahintulot nila sa ganyang malupit at makahayop na pamamaraan ay hindi maitatatuang isa sa pinakamaitim na mga batik sa talaan ng banal na tanggapan at mananatili hanggang wakas na isang dahilan ng pagkutya at kahihiyan sa kapapahan. Kahit tapat ang aminin na siya namang nararapat na ang kanilang mga layunin ay mabuti at kanilang pagsusumakit ay para sa kapakanan ng kaluluwa ng biktima, hayaang manatiling pinanindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian. Kaya kapatid na Michael, Opo. hindi katakataka na hindi na natin kinagisna ng unang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat ang mga hindi nakapanindigan ay naitalikod at sumunod sa mga aral ng demonyo. Ang resulta ng naganap na pagtalikod ay ang pagkakaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mga hindi naman sumama sa pagtalikod, yun ay kanilang ipinapatay. Kaya, bilang pagwawakas, ang masasabi po namin, ang Iglesia ni Cristo po, hindi kami ang nagtuturo ng hindi makabiblia. Hindi kami ang kumukutya sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi po kami ang nagtuturo ng aral ng demonyo. Kaya wag po sanang magdaramdam ang mga kababayan natin na nariyan pa po sa relihiyong kinagisnan ng nakararami po sa atin. Inihayag po namin ang katotohanan ito sa inyo, hindi para kami manuligsa o kaya manakit sa damdamin ng aming mga kapwa-tao. Hindi po. Ang amin po, kaya namin inihayag ang katotohanan ito sapagat ang nais po namin ay makasama namin kayo sa tamang daan ng paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Sana po ay ibiyaya at ibasbas ng Panginoon Diyos ang kapayapaan sa bawat sambahayan na inabot po ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo.